Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na lumalapit lang ang mga tao sa'yo kapag may kailangan sila? Tapos kapag tapos na sila, parang bigla ka na lang nawawala sa eksena. Yung tipong kaya mong ipagpaliban ng pahinga mo, tulog mo, at sariling oras mo para lang makatulong. Tahimik mo lang tinatanggap kahit may konting kirot sa loob mo. Minsan iniisip mo na normal lang yon, na ganun talaga kapag mabuti kang tao at marunong kang umunawa. Sinasabi mo sa sarili mo na balang araw ma-appreciate din nila lahat ng sakripisyo mo. Pero habang tumatagal napapansin mo na parang ikaw na lang ang laging nagbibigay, habang ikaw mismo unti-unting nauubos. Kung may bahagi ng puso mo na napagod habang nakikinig ka pa lang dito, para sa'yo ang kwentong ito. Dahil minsan ang pinakamabigat na leksyon sa buhay hindi galing sa kaaway, kundi galing mismo sa mga taong pinili mong tulungan kahit masakit na para sa'yo. May isang lalaki sa isang tahimik na bayan na kilala ng lahat. Ang pangalan niya ay Daniel. Kapag may nasirang bisikleta, si Daniel ang tinatawag. Kapag may kailangang buhatin, si Daniel ang kinakatok. At kapag may gustong makausap dahil mag-isa lang sila, diretso silang pumupunta sa bahay niya. Hindi marunong tumanggi si Daniel, kahit pagod na siya o may sariling problema. Palagi siyang ngumingiti at sinasabing kaya niya, kahit kapalit nito ay oras at lakas niya. Naniniwala siya na ang pagtulong ay sukatan ng pagiging mabuting tao. At dahil doon pinupuri siya ng lahat, pero hindi niya napapansin ang unti-unting kapalit nito. Habang mas lalo siyang nagiging available sa lahat, mas lalo namang nawawala ang sarili niya. Sanay na ang mga tao na palagi siyang nandyan, at para kay Daniel, ang pagsabi ng oo palagi ay parang obligasyon na, hindi na pagpili. Dito nagsimula ang kwento ng isang taong mabait sa lahat, pero unti-unting nakakalimutan ang sarili. Habang inaayos ni Daniel ang problema ng buong bayan, dahan-dahan namang nasisira ang sarili niyang mundo. Ang hardin niya ay kalahating malinis lang, ang bintana niya ay may basag, at ang bubong niya ay matagal nang may sira. Pero imbes na unahin ang mga ito, mas inuuna pa rin niya ang problema ng iba. Gabi-gabi siyang umuuwi na pagod at marumi. Pawis at alikabok ang kasama niya sa pagpasok ng bahay. Nakikita iyon ng kanyang ina. Tahimik lang pero ramdam ang pag-aalala. Isang gabi hindi na niya napigilan at sinabi niya ang matagal ng tanong. Daniel, tinutulungan mo ang lahat pero sino ang tumutulong sa'yo? Ngumiti lang si Daniel gaya ng lagi niyang ginagawa at sinabing ayos lang ang lahat. Sa loob-loob niya umaasa siya na balang araw may makakaalala rin sa kanya, na may darating na araw na babalik din ang lahat ng kabutihang binigay niya. Pero habang patuloy siyang nagbibigay, mas lalo lang naiipon ang mga problemang hindi niya inaasikaso. Dumilim ang langit isang hapon at nagsimulang umihip ang malakas na hangin sa buong bayan. Nagmamadaling inayos ng mga tao ang kani-kanilang gamit dahil paparating ang bagyo. Lumabas din si Daniel hindi para iligtas ang sarili niyang mga gamit kundi para tulungan ang kaibigan niyang si Oliver dahil tinawag siya nito. Habang abala silang nagtatakip at nagbubuhat sa bakuran ni Oliver, naiwan sa ulan ang hardin ni Daniel, ang mga halaman, ang kahoy at ang mga gamit niya. Bumuhos ang ulan at humampas ang hangin, parang walang pakialam kung sino ang handa at sino ang hindi. Nang makauwi si Daniel, halos wasak na ang lahat ng matagal niyang inalagaan. Umupo si Daniel sa harap ng bahay habang tumutulo ang ulan sa kanyang muka at nakatitig sa gulo na iniwan ng bagyo. Tahimik siyang nilapitan ng kanyang ina at marahang nagsalita. Daniel, ngayong araw iniligtas mo ang lahat maliban sa sarili mo. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ni Daniel ang tuluyang nabasag. Kinabukasan maaga gumising si Daniel, pagod pa rin ang katawan pero mas mabigat ang isip. Tahimik siyang naglakad palabas ng bayan, papunta sa maliit na kubo ni Mr. Harris. Isang matandang guro na kilala sa kalmado at tahimik na karunungan. Naupo siya sa tabi nito at doon niya unang inilabas ang tanong na matagal na niyang kinikimkim. Sinabi ni Daniel na tinutulungan niya ang lahat pero pakiramdam niya wala nang natitira para sa sarili niya. Hindi raw trabaho ang nagpapagod sa kanya, kundi ang pakiramdam na parang ginagamit lang siya ng mga tao. Tahimik na pinanood ni Mr. Harris ang ilog sa harap nila. Mabagal ang agos pero ramdam ang lakas. Sabi ni Mr. Harris ang ilog ay nagbibigay ng buhay sa paligid, sa puno, sa hayop at sa bukid. Pero kapag umapaw ito at nawala ng hangganan, nagiging mapanira at mapanganib. Ganon din daw ang kabaitan. Kapag walang limitasyon, hindi na ito kabutihan kundi unti-unting pagsira sa sarili. Tahimik na nagsalita si Mr. Harris at sinabi kay Daniel na may isang simpleng hamon siya. Sa loob ng 7 araw, huwag daw siyang agad magsabi ng oo kapag may humihingi ng tulong. Sa halip huminto muna, huminga, at pakinggan ang sarili bago sumagot. Dahil minsan ang mabilis na pag-yes ang mismong dahilan ng pagod. Sabi ni Mr. Harris, bago ka tumulong magtanong ka muna sa sarili mo. Makakasama ba ito sa oras mo, sa lakas mo, o sa kapayapaan na kailangan mo rin? Kapag ang sagot ay oo, hindi kasalanan ng tumanggi. Ang simpleng salitang hindi ngayon ay paraan ng pag-aalaga sa sarili.
Tahimik na nakinig si Daniel habang unti-unting pumapasok ang mensahe sa isip niya. Ngayon lang niya naisip na pwede palang maging mabait nang hindi sinasaktan ng sarili. Ang pagtanggi pala ay hindi pagkawala ng kabutihan, kundi paglalagay ng hangganan, at doon nagsimula ang unang hakbang ng tunay na pagbabago. Kinabukasan ramdam ni Daniel na may kakaiba sa hangin, parang may bagong simula. Bandang tanghali lumapit si Oliver na halatang nagmamadali at humingi ng tulong. Kailangan daw niyang buhatin ang isang mabigat na kahon, gaya ng dati. Alam niyang si Daniel ang unang lalapitan. Tumingin si Daniel sa nasirang bakod sa harap ng bahay niya, isang bagay na buwan na niyang pinagpaliban. Gusto ng puso niyang sabihin ng oo, pero naalala niya ang sinabi ni Mr. Harris. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Oliver, at marahang nagsalita. Pasensya na Ol, kailangan kong ayusin muna ang sarili kong bakod ngayon. Napatigil si Oliver at halatang nagulat sa narinig niya. Hindi raw siya sanay na tumatanggi si Daniel, at iyon ang unang beses. Nakaramdam si Daniel ng kaunting guilt, pero hindi siya umatras. Makalipas ang ilang oras, tinayo niya ng matibay ang bakod at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pride sa sarili. Sunod-sunod na dumating ang mga kapitbahay para humingi ng maliit na pabor, may magdala ng grocery, may mag-ayos ng sira-sirang upuan. Ngunit ngayon iba na si Daniel, marahang tinanggihan niya sila at ipinaliwanag na abala siya sa sariling gawain. Hindi na siya agad nag-yes gaya ng dati. Habang lumilipas ang araw na iyon, napansin ni Daniel na hindi siya pagod o naiinis. Sa halip ramdam niya ang kakaibang gaan sa dibdib. Para bang may bagong kapayapaan na nagpuno sa puso niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tahimik niyang naramdaman ang ginhawa. Sa bawat oras na inilaan niya sa sarili, mas lalo niyang naintindihan na ang pagtulong ay hindi dapat maging sanhi ng sariling pagkauubos. Unti-unti, naramdaman niya na kaya niyang maging mabuti sa iba nang hindi sinasakripisyo ang sarili. Ang bagong damdamin ay katahimikan at kasiyahan sa sarili. Ilang araw ang lumipas at muling dumilim ang langit, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon si Daniel ang nasa harap ng bahay niya, nakatingin sa tumutulo na bubong. Normal sana ay may kumatok sa pintuan niya para may humingi ng tulong, pero wala. Wala ni isang tao ang dumating, para bang ang buong bayan ay abala sa sarili nilang mundo. Hindi siya nagalit or naiinis, sa halip ramdam niya ang isang bagong lakas sa loob niya. Alam niya na kaya niyang ayusin ang sarili niyang bubong, kahit wala ni isang tumulong. Dahan-dahan pinulot ni Daniel ang mga gamit at sinimulang ayusin ang bubong. Tumagal ito at kinailangan ng pasensya, pero nang matapos niya, umupo siya sa ilalim ng sariling ayos na bubong. Tahimik niyang binitiwan ang mga panghihina at sa unang pagkakataon ramdam niya ang tunay na independensya. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagbago si Daniel. Hindi na siya tumatakbo sa bawat tawag ng tao at hindi na niya sinasakripisyo ang kanyang tulog o kapayapaan para sa mga hindi nagpapahalaga. Nagsimula siyang gumising ng maaga para alagaan ang hardin at linisin ang bahay. Habang inaalagaan niya ang sarili, napansin niya ang pagbabago sa paligid. Nirerespeto siya ng mga tao ng higit pa kaysa dati. Natutunan ni Oliver at ng iba na ayusin ang sariling problema sa halip na umasa palagi kay Daniel. Ang bayan ay nanatiling magiliw pero hindi na siya ginagamit sa bawat maliit na bagay. Ang bahay niya ay mas maayos, ang hardin mas maganda at ang mukha niya mas presko. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, tumawa siya ng hindi pagod o nababahala. Hindi na siya ang taong laging available sa lahat, siya na ngayon ang taong pinapahalagahan ng sarili at ramdam ang tunay na kasiyahan. Isang hapon bumisita si Mr. Harris kay Daniel. Tumingin siya sa maayos na hardin, sa malinis na bakuran, at sa tahimik ng ngiti sa mukha ni Daniel. Maraang nagtanong siya, Daniel, gumuho ba ang mundo nang tumigil kang magsabi ng oo sa lahat? Ngumiti si Daniel at sagot niya, hindi sir, sa halip nagsimulang maayos ang mundo ko. Sa wakas naramdaman niya ang kapayapaan at kasiyahan na matagal na niyang hinahanap. Doon niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng pagtulong sa sarili bago tumulong sa iba. Sabi ni Mr. Harris na may simpleng aral sa lahat ng ito. Kapag tumigil kang mag-yes sa lahat ng tao, saka ka lang magsasabi ng oo para sa sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa buhay. Kaya kung ikaw ay tulad ni Daniel, alalahanin, ang pagtanggi ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagpili ng kapayapaan at respeto sa sarili. Kaya kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay tulad ni Daniel? Palagi ka bang nagbibigay ng sobra kahit masakit na sayo? Palagi ka bang nagsasabi ng oo kahit gusto mo sanang tumigil? Kung oo ang sagot mo, tandaan mo ang kwentong ito. Ang simpleng salitang hindi ay hindi pagiging makasarili. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili, sa oras mo, sa isip mo, at sa puso mo. Kapayapaan at respeto ay nagsisimula sa sarili. Kapag sinimulan mo ito, saka lang darating ang tunay na respeto mula sa mundo.
Ang oras mo, ang damdamin mo, at ang kapayapaan mo ay mahalaga. Huwag mong ibigay ang lahat sa iba kung nauubos ka. Alagaan mo ang sarili mo, dahil kapag nirerespeto mo ang sarili mo, saka ka lang tunay na magiging malakas at handa para sa lahat. But do I look like your next victim? We'll find your next victim. But do I look like your next victim?